according po kay former Senator Trillanes, sinabi po niya na piki ang war on drugs nung panahong administrasyon ni former President Duterte. May I ask to former Senator, bakit po niyo sinabi na piki ang war on drugs? Ang statement po na yon na peke po ang war on drugs ni Duterte noong nakarang administrasyon. Ito po ay bunga nung nakalap namin na impormasyon at ebidensya nung kami ay nag-iimbestiga nila Senator Laila de Lima at dun sa aming sariling pagkalap na impormasyon at base na rin dito po sa testimonya, Mr. Chairman, ni Arturo Las Cañas sa ICC na naisumite niya at nagkaroon na rin ng kopya dito po sa Quadcom. At doon sa kanyang video, sinabi niya po na ginagamit lang ang war on drugs ni Duterte para takutin ang sambayan ng Pilipino at takutin ang iba't ibang sektor ng lipunan para hindi siya paghinalaan dun sa kanyang sariling involvement sa illegal drugs. Kaya nga siya na-mention po na siya ang Lord of all drug lords. Ito po ay sinabi niya na mga kasabwat ni Duterte ay sina Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Uy. At ito po, si Michael Yang ay ayon mismo sa report ni Colonel Acerto na dating Deputy Director of the Drug Enforcement Group of the Philippine National Police. Sinumite niya yung report tungkol sa involvement ni Michael Yang. Dito naman po, dun sa sinasabi niyo po, Mr. Chairman, na si Jimmy Guban na Customs Intelligence Police, sinasabi niya na si Michael Yang ang involved doon sa magnetic lifters na shipment. Ngayon po, lahat po yan ay nakalap namin. Pero ngayon po, kung dahil po doon, tinignan namin kung ano yung ebidensya na pwede naming malink ito. Kaya nga po, binalikan namin yung mga bank accounts na nakalap namin kay Duterte noong 2016. Tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkapirahan dito po sa kanya. At doon nga po kami nakakita ng mga deposito sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. At kung papayagan po, Your Honor, meron po akong PowerPoint presentation para po makita po nila kung ano yung sinasabi ko na money trail, paper trail dito po sa drug proceeds ni Mr. Duterte and his family. How many minutes will be your presentation? Ano lang po yan? 5 slides lang po ito. Pero I will focus on the last slide lang ho. Sige, Mr. Chairman. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. So, ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no?
Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po, meron po, ito pong mga transactions na ito, meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro noong mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nagdidibidendo yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos proceeds of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung na cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita nyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-encash, no? Tapos, itong mga anak, sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, mag-a-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun, Mr. Chairman. So, yan po, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy, at Charlie Tan. So, kaya po, nung sa Davao pa lang, pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos, nung sila na ay ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit ng mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po, lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So, kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Asierto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay
Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanang kaso. Kaya makita natin, dun sa mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin, pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Oy, protektado hanggang ngayon. Ni nga yung PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa drug list hanggang after noong 2022 si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi binilin po sa kanya yan ni Duterte. Salamat po.